Yo, kamusta explorers? Ito ngayon, nandito tayo ngayon sa Calvario, Binangon, Rizal. Nagbabalik na naman tayo. Nagpunta na ako rito once, kaso yung vlog namin is sobrang walang kwenta. Ngayong araw, i-display natin yung history. Yun yung natin ngayong araw. And marami para makita nyo rin yung detail. Mamaya yung history sa inyo. So, tara na. Kata na natin to. 200 steps to. Kita tayo sa taas. Let's see. 200 step to, 238 yata, sabi. Pero try natin bilangin pa rin. Malay mo naman. Tama. Ilan na yun? Hindi ko na sabihin sa inyo kung ilan to. Pero, base sa akin, hindi ko alam kung gaano katagal to. Gaano kalayo. Mamaya kikwento ko sa inyo. Pupunta tayo dito sa Chapel Ruins. Yun. Tara. Ito na yung nakit namin. Pangilan na to? Hindi na namin nabilang. Pero tingin ko nasa 200 plus lang to. Mali yung sabi ko dati sa page na 1K yung buday. Ito lang yung makikita nyo dito. Yung storya, yung paano siya. Kung paano na si Jesus inaakyat sa bundok. Dahil mamaya malalaman nyo yung dahilan kung bakit. Morning po. So ngayon, dito tayo ngayon sa Chapel Ruins nitong Calvario. Hindi ko alam kung kailan to tinayo, pero base sa pagkakaalam ko, ito sinira to dahil sa bagyo. Dahil nga mataas ng lugar, kita yung buong tulad itong ulan na to. Yun, binagyo siya, and yun, tuloy na lang rin sinira. Kita nyo naman yung architectural style nito. May kita nyo itong tiles na to, sobrang pantay. Mula rito sa gilid papunta dun sa altar. Tignan natin. Yan, so umuulan na dito. May kita nyo dito yung yung sinasabi ko kanina na tiles. Isang buong diretso lang siya, kita nyo. Ito yung pinto. Yan. Puro sira na talaga ito. Dahil nga, sana hindi na lang giniba. So yun, tara, punta tayo dito. So dito makikita nyo yung detail ng church na to. Kasama tong parang poste. Ito yung parang haligi ng ng chapel na to. Tsaka kung iisipin, maayos na lugar na to no? Hindi siya dito yung upuan ng mga tao. Posible namang yung upuan. Bakit yung pero nagtataka ako bakit yung upuan nila nandito sa gilid. Kung nandito yung upuan nila sa gilid, hindi masyadong makikita yung preacher o yung pari dyan sa gitna. No. Ito siguro dasalan to dati. Hindi ko alam kung ano to dati. Pero parang upuan. Ewan. Wala. Yan lang siya. Tignan natin yung yung tawag dito. Altar. Ito siya. Oo nga, ito nga siya. May ilalim pala siya. Ito yung yung shot niya dito. Diba, dito ako magtuturo. Yan yung makikita mo. Bro, ito tinayo. Basta mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit ito tinayo. Pero siguro
pare yung nandito, pare yung na-assign, and yun. Continue tayo. Akit na tayo sa taas dahil mahaba-haba pa. Siguro 100 steps pa yung lalakarin natin. Sana makapasok kami, no? Kasi sabi kasi nung last time na pumunta yung mga kaibigan namin dito. Pinapapunta sila sa barangay para kumuha para magpaalam. Hindi ko alam kung ganun pa rin ngayon. So siguro ganun pa rin ngayon. Kasi may parang harang dun sa gate. Hindi ko alam kung harang ba yun para sa amin o ano, pero yun. So yun, nakakit na kami sa taas. Tapos na kami rito. Baka mamaya pag tapos namin sa taas, mag-shoot na lang kami na mag-shoot. Hindi pa yata tol eh. Kasi parang sarado yung taas. Parang minarangan. Siguro kailangan pa magpaalam. Pwede na ba umakyat sa taas? Sige, tara, akit tayo. Try pa rin natin. Ito yung ano niya. Hagdan. Yung final stage niya is nandun sa dulo. Yun yung part na sobrang taas, sobrang tarik. Ito yung abandoned na part. Yan yung inabandon ng part. Hindi pa yata pwedeng pumasok dahil may harang. Sana pwede makapagkuha lang ng shoot taas. Holy shit. Tao po. So ngayon, sabi ni ate, hindi pa daw pwede umakyat. Pero meron kaming dapat gawin. Pwede. Shit. Kailangan pumunta kami sa barangay para kumuha ng kasulatan na nagpaalam kami doon dahil siguro nag-iingat, hindi lang dahil sa COVID, dahil marami rin dito sa taas na tumatambay na mga kabataan. Iniiwasan na nila yun siguro dahil nga ito yung mga bawal basahin nyo na lang yung mga bawal pumasok at umakyat ng hubad sa kalbaryo. Bawal ang lasing, bawal magkalat, bawal gumawa ng malaswang gawain, bawal magsulot sa kahit saan. Yan na yung mga rules. Siguro naman pag pupunta na kayo dito, mamaya bigyan ko kayo ng direction kung paano pumunta rito mula Cubao hanggang dito, ha? And yun, yan yung mga rules, alam nyo na. Yun, pupunta kami ngayon ng barangay. Kailangan namin kumuha ng ng kasulatan na pwede kami umakyat din sa taas. Naginom tubig dahil bababa na naman kami rito. Mamaya aakyat na naman kami. Dito makikita niyo yung view. Hindi ko pa pala mapapakita sa inyo yung view dito. Tingnan nyo. Kitang-kita nyo yung dito, yung Laguna de Bay. Kaso kagagaling lang ng Oasis dito. Yan, naging kulay brown lahat ng tubig. Tsaka medyo baha pa ron banda dun. Kaya yun. Sana maging maayos na yung Cagayan, no tol? Tol. Yung biglang bumaba na yung tubig, yung sipsipin ng lupa. Kesa pahirapan nila mga tao. Ay! Andun pa pala yung camera dyan. Kaya yun. Kailangan natin pumunta ng barangay hall Kailangan natin sumunod dahil
Hindi lang siguro dahil sa COVID yung dahilan kung bakit hindi sila nagpapakyat. Kundi dahil din sa mga, mga kabataan tumatambay dito sa Kalbaryo at gumagawa ng... So yun pala, medyo hindi ko naano sa inyo to. Dito kayo bababa kapag pumunta kayo rito. Dito sa sobrang historical na ano na to. No, 1800s pa ata tinayo to, 1700s. Pero sobrang luma nito. Parang kasabayan siya ng Santa Ursula. Ganon. Kaya siya nilagyan yan dahil nga yung Kalbaryo nung 1873 ata. Meron na siyang kahoy na krus doon, kaya meron ito. Ito yung landmark niya kung malalaman mo na nandito yon. Kaya yun, tara punta tayo ng barangay hall. Andun daw sa may kabila eh. So doon na tayo magkita. Shit! Ako, umalon. Gagawin natin paano tayo makakatawid. Sa barangay hall po. Rakaw. Mas lalo hindi kayo makakano doon. Malalim. Malalim doon. Malalim mo ito. Siyama. Papalagang ko to. Paiwan natin sapatos natin. Papalagang ko to, tol. Struggle ah. Makakit lang ng Kalbaryo. Kailangan natin. Kaya tayo pwede. Kaibigan, lubog na ba? Oo. Lubog na. Kaibigan na. Tumawid na kayo para makita mo yung banda road. Kailangan, tol. Kailangan namin magubad ng tsinelas. Ay, ng sapatos. Kasi medyo malalim daw dun banda. Walang choice, tol. Ready na kami. Ready na kaming lumusong sa baha. Medyo mabaho yung tubig kasi baka may butas dyan. Tapos meron pang second wave. meron pa nga tol, second wave. Kailangan namin gawin to. Kuya, anong pangalan ng ko kayo? The Parkour Explorer po. Biyahe with Jan. Biyahe with Jan. J-O-N. Ano po? May sabi po ba kayo? Wala. Ano yan? Sige ba? Ano yan, boss? Shout sa'yo Biyahe kaya. with Jan po. Ano na lang? Biyahe with Jan. Tsaka The Parkour Explorer. Salamat. Salamat. Ayun, kita nyo dito, baha pa rin dito. Hindi na to exploring Binangonan na to eh. Pero tignan nyo. Yung po, may bubog po ba? Mabubog kayo. Mas malaki problema. Sapatos na lang kayo, di ba rin mabasa? Huwag lang mabubog. Sapatos mamaya pag pag taas natin, buka na yung natin, paa natin. Yung isa nga taga-contab. Bakit na? So yung explorers, balik tayo. Dahil nag-evacuate pala yung barangay hall, lumipat sila dito sa banda sa may, di ko alam kung saan banda, pero lumipat sila kasi nga bumaha doon. Siguro hanggang tuhod na daw doon, sabi. Sayang yung effort namin na nagganito pa kami. Diba sabi ko sa'yo tol eh. Buti nagtanong kayo ako. Buti nagtanong ka, tol. Malas na. Malas tol, Makakakit lang ng Kalbaryo, pero okay na yan. Ayoko dyan dumaan, mamaya may bubog nga dyan. Baho ng tubig, ang langsa. Siyempre tol, isda, ano ba? Oo. Pero malaki naman na tulong ng bagyo sa amin. Dahil na maraming bangus dito sa Binangonan. Baka kasi may butas dito kaya nag-iingat kami. Putay na body. Uy. Patayo muna tayo, tol. So yun, sa kasamaang palad, hindi kami pwedeng umakyat sa taas. Dahil yung barangay mismo yung gumawa ng ordinansa na bawal talagang umakyat sa Kalbaryo. Pero hanggang dun lang kami sa church, hindi kami pwedeng So gagawin na natin yung kwentuhan about dito sa
history na itong lugar na to. Kung ano nangyari. Yun. Kung bakit merong ganitong kalaking cross dito sa taas. Kasi, yun, andito na kami sa taas. Medyo pagod. Dahil, pagod naman talaga dahil ang taas. Nanakit pati yung mga paa namin. Dahil, lumusong kami sa baha. Yeah. Try natin kwentuhan natin dito. Tapos hindi pwede pumunta eh. So yun, pag-usapan na natin yung history ng lugar na to. So ayon sa lumang kwento, merong isang krus na bato na bigla na lang tumubo mula sa lupa. Hindi ko alam kung gaano to katotoo. Yung krus na lupa na yon is nagiba dahil sa kidlat tsaka sa lindol. Nung nasira yung krus na yon, nagtayo sila dito ng kahoy na krus noong 1873. Hanggang sa pinalitan na lang nila ng isang malaki at matibay na bakal na krus. Makikita nyo dito sa drone shot na to na kung gaano kalaki yung krus at kung gaano ka lalaki yung bakal na ginamit dito. So, bilang pagrespeto sa cross, nagtayo sila rito ng church noong 90s. Nagtayo sila rito para dito na magano tuwing mahal na araw. After nun, nasira rin to ng bagyo. Hindi ko alam kung anong taon, pero sinira siya ng bagyo. Simula noon, naging sira na tong lugar na to. And sorry, may mga bata. Ito. After nun, naging ganito na lang yung itsura niya. Then nagkaroon dito ng sunog noong April 1, 2019. Nagkaroon ng wildfire. Kaya medyo kalbo siya noon. Pero ngayon marami ng damo. Hindi lang tayo makakita sa taas. Yan. So, yun. Pagtuloy na natin to. Yan. Let's go. Yan. Tapos na kami rito. Bale, meron ako ipapakita sa inyo na clip ng pag-akit namin sa taas nung nandun kami. Yung pinakang una kong vlog dito sa channel na to. Papakita ko sa inyo kung ano yung ano nito dati. Sadly, nakakit kami pero wala na yung sunset. Wala na siya, nakalubog na siya. Ito sa Saranggola, gago. Tsaka may nakikita sa Saranggola, di ko naman nakikita. Putang ina. Kita mo yan. Asan mo yan? Ayun, nasa may ulap na yun. Yung wala. Wala talaga. Ayun nga, yun sa nagpapalipad dyan, pre. Ayun yung mga... Ito yung mahahanap niyo dito sa taas. Isang Mama Mary and napakataas na cross. Yun yung cross na yun. Yan, nakikita niyo yung cross na yan. Marami na umakyat dyan. So yun. Sobrang saya ng araw na to. Medyo may ano lang. Dahil nga sa pandemic, di ba, nagkaroon ng ano na nagsara to. Pero siguro after ng pandemic, makakapunta kayo dito. Yan, nandyan sa screen yung address. Tsaka yung sinabi ko na kanina kung ano yung palatandaan kung ano, kung nasan to. Tapos may makikita na lang kayong sign dun, street sign sa may gilid pag akyat nyo dun, na Mount Calvario Street. Dun kayo dun na mismo yun. Dun na yung entrance ng gate. So, ayun. So gusto ko lang magpasalamat kay Laragon Photography sa pagpapahiram niya ng drone shot niya dito sa Calvario. So, at least na ano nung imagination niyo kung ano yung itsura nito sa taas. Diba? Kung magbalak man kayo pumunta rito, alam niyo na yung makikita niyo. So yun, alis na kami rito. Wala na. May pinataas, bawal. Hindi kami pinataas eh. So sana nag-enjoy na kayo dun sa drone shot na nakuha namin. And yun. Maraming salamat din kay sa may-ari ng isang drone shot. Lagay ko yung pangalan niya dito. Yan. Sana hindi ko magalit sa akin. Sa akin din, gagamitin ko sa'yo.
So yun, subscribe kayo kay John Mark, Biyahe with John, nasa description. Lagi nasa description yan. At your service. So yun, siguro babalik tayo sa isang abandoned video pag meron na kami nakita. So yun, maraming salamat and yeah, peace out.